Kaya actually, ano na ho sa atin to? Bonus na. Yung nakakapag-see you tayo, nakakapag-church ho tayo. May sarili tayong Bible na ano na lang po, nasa atin na wala kang pwedeng ibintang na hindi ka nag-grow. Hindi mo pwedeng ibintang sa pastor, hindi mo pwedeng ibintang sa CU leader mo, nasa sayo na. Kasi po, si Brother Eddie nga, isang taon siya sa kulungan eh. Pero mas nag-grow siya sa kulungan dahil nanghawakan siya kay Lord. Panoorin niyo po yung kanyang testimony sa Wednesday, kagano po katindi ho yun. Marami pong nasusubok talaga tayo sa ating pananampalataya. Amen? Ulitin ko, sino po dito ang nasusubok sa pananampalataya ngayon? Amen. Ibig sabihin po yan, may plano ang Lord. Sabi ng Panginoon, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, be thou removed, and it will obey you. Maybe you have mountain of fear, mountain of doubt, mountain of sickness, mountain of poverty. Kahit ano pong klaseng bundok yan, kahit sinliit lamang po ng butil ng mustasa ang iyong pananampalataya, pero tunay naman siya, walang magiging imposible. Kasama natin ang Diyos. Amen. So last week po, napag-aralan po natin ang buhay po ni Bartimaeus, na dati pong bulag at nakakita, nung nakita po niya, he was mesmerized about the beauty of the Lord. At hindi po niya inisip, ay tignan ko muna ang dagat, tignan ko muna ang kabundukan, tignan ko muna ang kamag-anak ko. Ang agad niyang ginawa, sinundan po niya ang Lord. He was so in love with the Lord. Alam niyo po, the best feeling, no? Bagamat we're not living by feelings, pero the best feeling, the best emotion that you could have is to be in love with the Lord. Lahat ng in love kay Lord, magsabing amen. Alam niyo po, kapag in love ka, gagawin mo ang lahat, di ho ba? Lalo na kay Lord. Kapag in love po tayo kay Lord, gawin po natin ang lahat. Andiyan pang piyesta bukas. O yeni mo. Anyway ho, ngayon po ang pag-aaral natin about the failing faith of Mary of Bethany. Si Mary of Bethany. In the Bible, there are many Marys. No? Marami pong Mary. Mary Magdalene, Mary, Mother of Jesus. Marami pong Mary in the Bible. Ito po Mary ng Bethany. Ito po yung kapatid ni Lazarus at saka ni Martha. So let me begin with Luke 10:38-42. Now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Purihin po, Panginoon, sa pagbabasa ng kasalita. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we bless your holy name. We worship you, and we thank you for being so good to us. Even right now, Lord, nararanasan po namin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po, wala po kami sa banig ng karamdaman. Wala po kami sa mga bilangguan. At wala pa po kami sa mga nicho. Salamat po sa kalakasan at buhay na binibigay mo sa amin. Nawa po may mapaglingkuran ka po namin sa buhay na pinagkakaloob niyo po. Subalit sa oras pong ito, hinihiling po namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, na patuloy mong pagpalain ang iyong salita na aming tatanggapin. We allow you, Holy Spirit, na kayo po ay kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. Open the eyes of our understanding that we may receive the full blessings, full revelations from your word. And as we receive and believe your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, even po sa mga naka-online. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Now, napakarami po natin pwedeng matutunan kay Mary. Actually, marami po kay Mary, sister of Martha, Mary of Bethany. Marami po. But just again,
sakto po yung 3 points kasi 3 kwento ang ating pag-uusapan po ngayon. Medyo mahaba-haba po ito na ating special number na meron. Special talaga yan para piyesta. Anyway, mag-start na po ako. Bago pa lang ang lahat, marami pong salamat sa inyong mga blessings na pinagkaloob sa mga pastors. We're so much blessed po, lalo na po sa mga prayers nyo. Thank you po sa talaga pong na-appreciate nyo po kami. Bagamat yung iba siguro, hindi. No, okay lang, we appreciate you naman. At yung lahat po ng blessing na pinagkaloob nyo, I declare po na 100-fold return in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So number 1, ang pwede natin matutunan kay Mary of Bethany. Mary had an unfailing faith in God because number 1, she sat at Jesus' feet to listen to Him. Ito po yung binasa natin. Meron siyang failing faith, naupo lang siya sa panan ng Panginoon. This is very important. No, kung ulitin po natin yung binasa natin kanina, sabi diyan, it happened that as they went, that He entered a certain village, sa Bethany nga po ito, and a certain woman named Martha, naging kaibigan po ng Lord, ang magkakapatid nito. Hindi po nabanggit kung meron po silang mga magulang. Most probably wala na silang mga magulang. Hindi po nabanggit. Ang tatlong magkakapatid na ito. So winelcome ni Martha ang Lord. Ang welcome po in Greek po dyan is to provide lodging. Ibig sabihin mo dyan, mag-stay po ang Panginoon at ang mga disciples dyan, maybe overnight or few days. Remember, noong sinend po ng Lord ang 12 disciples niya, even po yung 70 or 72, sabi niya, huwag kayong magdadala ng anumang purse, ng pera, ng pagkain, ng damit. Yung tahanan na pupuntahan nyo, mag-stay kayo doon. Kung worthy siya ng yung peace, no? Let your peace remain with them. Kapag hindi kayo winelcome, ipagpag nyo ang inyong alikabok sa kanila so that your peace will return to you. No? So ibig sabihin po dito, ang lahat ng missionary, lahat ng naglilingkod kay Lord, nagpo-provide ang Diyos kung saan siya matutulog, saan siya kakain. So si Lord dito po, winelcome siya ni Martha. Dito po sila most probably mag-stay ng ilang araw or overnight. Basta sabi po dyan, Martha welcomed him. Kung titignan yung welcome sa nakalimutan ko na lang po yung word sa Greek. But ang ibig sabihin po is to prepare a lodging para po sana. And then, and she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. Nung narinig parang first time po ni Jesus dito. No? Kasi narinig ni Mary yung word ni Jesus, umupo siya sa paanan, malapit. Nagtuturo po si Lord. Now, this is very interesting. Bakit lumapit But, verse 40, si Martha was distracted with much serving and she approached Him and said, Lord, si Martha po, yan, no? Masipag po siya. Nagbe-prepare po siya ng magiging merienda. Siguro po, pansit o kaya lelot, sampelot. Baka po afternoon yan. Sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam? Do you not care that my sister has left me to serve alone? Sino na po may nagsabi, Lord, wala ka bang pakialam? Bakit ako lang po ang naglilingkod? Bakit lang ako lang po pumunta sa ganito? Bakit lang ako lang po yung nagpe-pray sa amin? Bakit ako lang po yung pupunta ng Bible study? Meron na ho ba kayo narinig na mga ganyan? Sa tagal na po namin sa church ito, may mga ganyan ho na nagmi-ministry nga. Meron pa nga yung pong sisiraan pa kami, mga dating kasamang pastor, no? Yung pupunta siya sa mga bahay ng mga member, pati sa elders po natin, tapos pawis na pawis po siya. Tapos sabi, kapawas mo, wapin po, kasi ako pupundiling gagawa yan ng makanya. Minsan, parang pinagalitan kami po ng head elder namin. Sabi ko, at kakamuha na nakatamo kayo niya. Sabi ko, ninong nga manwa na kasi kayo. Yeah. Sabi ko, nanong sipag na niyan. Nung pong minsan na, may funeral ko yung man mo bang kayo, kukutang kuno ka rin ka manal, bekang fibia. May mga lamaran pong ganyan Sabi ko, buti na lang ho ngayon, wala nang lamaran na pastor, ala natin. Wala na. No? Sabi ko, talagang pendig-dig kaya sabi ko, papaltoon pa mo, ikapi ka, masipag na ako. Alam niyo po, yung pag isang tao, pinapakita niya yung pagod niya, hindi po talaga pagod yan. KSP po yan, gusto niya, i-bless mo siya. Mukhang pera. Pero tayo po, no,
kahit po pagod tayo, kung ginagawa natin kay Lord yan, hindi ka magre-reklamo. Si Martha po dito, napagod na siya. Kasi may ngiliyang sibuyas, bawang, carrots, naano pa po yung... naano po pa yung pingalingin. Kabala namin. Pabira yung kapatid ko kayo na yan. What Jesus naman, nana. Kaya niya pinag Lord, ala ka bang pakialam? Karakal ko slice kayo. What him is? Sabi niya ho dyan, no? Therefore, tell her to help me. Sabihan mo kaya, sopa na ako. Ay, ano sabi ni Lord? Ay, Martha, sorry. Makikay kay murugo. May nakapagurugong kapag sabi ni Lord, no? Martha, Martha. Alam na po natin to, no? Kapag in Hebrew, sa mga Hudyo, pag inulit-ulit yung pangalan, ibig sabihin, meron po kayong intimacy. Close kayo. Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Did you know na marami po sa atin ganyan? We are troubled, worried, anxious of many things. Lord, paano kaya yung tuition fee? Lord, paano kaya? Ringalwa ka niyan. Lord, paano kaya yung piyesta bukas? Data largo rin ka mag-anak. Salin nyo na lang Jollibee. Bagay na kayo magkain. So, but one thing is needed. What is that one thing? Yung pong pinili ni Mary. And Mary has chosen that good part which will not, sabi po dyan, be taken away from her. Ang pinakamagandang gawin po natin, pagkagising po natin sa umaga, hindi kung ano yung gagawin mo. Ano yung maglilinis ka, magtututbrush ka, magliligo ka, magpiprepare ka ng ganito, papasok ka sa trabaho. Tandaan niyo po ito, paggising natin sa umaga, kapag hindi ka nag-pray, disaster po ang buong maghapon. Marami na po sa atin naka-experience yan. Totoo po ito. We need to seek God first. We need to worship Him, to adore Him. Hindi naman kailangan ng 1 hour o kahit ilang minuto lang po yan, ang mahalaga, nagmumula po yan sa puso po ng bawat isa sa atin. Amen. Kasi kung inaano mo, dati yung devotion ko, 30 minutes, kaya ba't habang nagdi-devotion ka, tingin ka na ng tingin oras, malate na ako. Maganda po hindi ka tumitingin ng oras pag alam mong na-adore mo na ang Lord, na-worship mo na praise mo na ang Lord. No? Hindi mo lang 5 minutes lang pala, pero punong-puno ka na. You need to, that is yung good part na pinili ni Mary, na nakinig siya kay Lord. Nakinig siya, kumain siya ng pagkain ni Lord. Pero, did you know, wala pong problemas dun sa ginagawa ni Martha. Kung papansinin nyo, hindi tinawag ni Jesus si Martha habang nagpiprepare siya. Kasi maganda naman ang ginagawa ni Martha para kay Lord naman yun, tsaka sa mga disciples. Kaya lang, naging mali nung nagreklamo na siya. Ganun po, yun po ang problema, nagreklamo na siya. Yung nainggit siya sa kapatid niya, nakaupo lang. Kaya nga, wala pong problema sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi ka nagre-reklamo. Pero kung sasabihin mong, ako lang nagpupunta po, pagod ako, ganito, kami lang ang ganito, ganyan. Yung kinukwenta mo po, kasi wala tayong pagmamalaki. Kung may kalakasan man po tayong ginagawa po natin ang mga iba't ibang bagay, remember, lahat ng ginagawa po natin, we do it for the Lord. Hindi lang po ministry sa church. Kung ikaw ay teacher, ikaw ay sa call center, isa kang engineer, o isa kang factory worker, kung ano man po ang trabaho mo, when you do it for the Lord, that's ministry. You are serving the Lord. Amen. Kung ikaw ay isang housewife, ginagawa mo yung mga labahin, trabaho sa bahay, and you do it for the Lord, hindi lang po sa pamilya mo, but first for the Lord, that is ministry. And then wag po tayong magre-reklamo. Nakakapagod po ang nagre-reklamo because, alam niyo po, ang usapin pong ito, ang pinag-aaralan po natin, this is not about Mary versus Martha. This is about Mary before Martha. Mary before Martha. Ano ibig sabihin to? Devotion first before work. Amen. Hindi, this is not about the pagbangayin po natin sana, but may i-compare po natin ang karakter po nila na mas iba po si Mary. But did you know that ministry without intimacy with the Lord will lead to what? To stress and complaints. Kung wala kang intimacy kay Lord, kung di mo inuna ang Lord, magre-reklamo ka lang, Lord, pagod na ako. Lord, pagod na ako nagtatrabaho. Lord, pagod na ako ng ganito. Unahin mo ang Panginoon. Focus your mind, your heart to Jesus.
at mawawala ang pagod natin. No? Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. No, habang nakatingin si Peter kay Lord, nakakalakad po siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung tinignan niya yung mga adon, tinignan niya yung problema, lumubog po siya. Marami ho tayong problema, wag po tayong tumingin sa problema. Tingnan natin si Lord, kahit anong problema po natin, lahat po yan masosolve. Just turn your eyes, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Psalms 9:10, those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Kapag inuna po natin ng Lord, we seek first Jesus, no, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lagi natin mararanasan ang biyaya po ng Panginoon. Psalms 105:3-4, glory in His holy name. Let, sabi po dyan, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Kung inuuna mo ang Lord, matuwa ka. Hindi yung, ba't kasi kailangan pa may devotion, kailangan pa dapat po na excited tayo kapag meron tayong devotion kay Lord. Na magdi-devotion tayo kay Lord. May devotion ka na ng umaga, may devotion ka pa ng gabi, o tanghali, maganda po. Lagi tayong makipagniig kay Lord. Look to the Lord and His strength, seek His face always. Ano yung seek His face always? Yung ano ba yung kinatutuwa ng Lord? No, kung nakikita lang po natin literal ang mukha ng Panginoon, yung the Lord lift up His countenance upon you, yung dinideclare po natin, yung pong naka-smile sa iyo ang Lord. Bakit siya naka-smile? Because inuuna mo ang Lord. At kapag naka-smile sa iyo ang Lord, dahil pa yan po ng parents po natin, ibibigay po ng Lord ang ating pangangailangan without you asking Him. Did you know that? Hindi mo kailangan na Lord, ito po mga pangangailangan ko. Kung unahin mo lang ang Lord, higit pa sa kailangan mo, ipagkakalob ng Diyos. Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly more than anything we could ask or think or imagine. Kaya pong ibigay ng Lord. Basta unahin mo lang ang Panginoon. Amen po ba? So, unfailing faith is putting God first above all. Madalas po natin narinig to. Kung tayo talaga ay merong pananampalataya na buhay na hindi nag-fail, laging una ang Diyos. Una ang Diyos sa piyesta. Ang mga Kristyano actually hindi na po nagpipiesta. Pero makipanganda. Unahin po natin ang Lord sa birthday. Lahat po ng okasyon, unahin ang Diyos. Kasi po kapag ikaw ay nangailangan, nasa balik ka ng karamdaman, inuuna ka ng Panginoon. In fact, araw-araw, inuuna ka ng Panginoon. Unahin mo lamang siya para maranasan po natin ang biyaya ng Panginoon. Number 2, Mary had an unfailing faith in God because she fell at Jesus' feet to give her burden. Kanina, nasa feet siya ni Jesus to listen from Jesus. Ngayon ho, ang pag-aaralan natin, point number 2, another story po ito, na nagpatira pa, she worshiped Jesus at Jesus' feet, si Mary. This is the account nung pong nagpadala po ng telegrama ang magkapatid na si Mary and Martha na may sakit si Lazarus. At ang ginawa po ni Lord, dinelay pa niya ng 2 days. So maglalakbay pa ho siya nung dumating na po si Lord, 4 days nang patay si Lazarus. At dito po makita natin yung distinction ng pananampalataya din ni Mary at saka po ni Martha. Kung paano si Mary po talaga pong meron siyang act of worship na ginawa kay Lord. Basahin po natin yan. Nasa John 11:17-37 po yan. Sabi diyan, on his arrival, Jesus found that Lazarus had already, sabi po dyan, had already been in the tomb for 4 days. So nabubulok na po si Lazarus dito. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet Him, but Mary stayed at home. Nung narinig ni Martha na paparating si Jesus, no, sabi diyan 2 miles sa pinakabayan po ng Jerusalem, pero part po din po ng Jerusalem ang Bethany actually.
si Martha po, tumayo na. Mukhang matindi si Martha po dito, no? Pero si Mary, she stayed at home. Pero ang ano dito, hindi clear kung alam ba ni Mary na dumating po ang Panginoon o hindi. Pero mamaya po baka mas magiging clear ito. Sabi po sa verse 21, Lord, Martha said, sabi po niya kay Jesus, no, if you had been here, my brother would not have died. Kung nandito ka, Lord, hindi mamamatay ang aking kapatid. And then, tuloy po natin, ano sabi pa po ni Martha, verse 22, but I know that even now God will give you whatever you ask. Alam ko po, kahit anong hilingin mo sa Ama, ipagkakaloob sa iyo, Jesus said to her, your brother will rise again. Babangon ang iyong kapatid. Sabi po ni Martha, Martha answered, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Alam ko po, mabubuhay siya muli, babangon siya sa mga last day na mabubuhay muli ang mga patay. Pero anong sabi ng Lord sa kanya? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay, maguli ako ang buhay. The one who believes in me, even though they die, kung sila man ay mamamatay, sabi po dyan, the one who believes in me will live even though they die. Yung nananampalataya sa akin, kahit sila ay mamatay, mabubuhay sila. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ang sabi po niya kay Martha. Then, verse 27, yes, Lord, she replied, I believe. Tandaan niyo po itong reply po ni Martha ito kasi importante po ito mamaya sa explain ko sa inyo. Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God who is to come into the world. Alam po natin, no, isang matinding declaration pag sinabi mong Jesus is the Messiah. So this time, dineklara po ni I believe, Lord, ikaw ang tagapagligtas na pinadalaan ng Ama. So verse 28, after she had said this, she went back and called her sister Mary aside. No, so tinawag niya, the teacher is here, she said, and is asking for you. Ang sabi po niya, when Mary heard this, no, she got up quickly and went to him. So, it seems parang hindi talaga alam ni Mary na dumating na ang Lord. Kung di, siguro sa kakaiyak niya. Sobrang iyak niyang umiyak po siya dito. Now, Jesus had not yet entered the village but was still at the place where Martha had met him. Verse 31, sabi diyan, when the Jews had been with Mary in the house, comforting her, notice how quickly she got up and went out. So, may mga nakikiiyak po sa mga magkakapatid, no, sa magkapatid na Mary and Martha. They followed, sinundan po si Mary kung saan siya pupunta, supposing she was going to the tomb. Tumulong, akala po nila, iiyak na naman siya sa nicho ni Lazarus. Now, verse 32, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Parehong-pareho po ang sinabi ni Martha at saka ni Mary. Lord, kung nandito ka lang, hindi po mamamatay ang aking kapatid. Sinabi din po ni Mary, Lord, kung nandito ka lang, hindi po mamamatay ang aking kapatid. Ano po ang pagkakaibahan po nila? She fell at Jesus' feet. Si Martha nakatayo lang. Si Mary po, winorship niya si Jesus. Ito po yung matindi, kaya nga po mas matindi si Mary. No, pareho po yung doktrina. Pareho po yung theology ni Mary at saka ni Martha, pero hindi pareho ang kanilang gawa. May mga Kristiyanong pare-pareho tayo ng alam, pero hindi po pare-pareho ang gawa natin. Ang sabi ng Panginoon, sa mga gawa makikita ang tunay na mga Kristiyano. Sa gawa. Faith without works is dead. Kaya si Mary po dito, she fell at Jesus' feet. Ang sabi po dyan. And then sabi niya, Lord, kung nandito ka, hindi po mamamatay ang aking kapatid. When Jesus saw her weeping, ang sabi po dito, and the Jews who had come along with her also weeping, ang dami pong umiiyak, he was deeply moved in spirit and troubled. Now, think about this. Isipin niyo po ito. Jesus was deeply moved, no, talaga pong masyado siyang motivated na in the spirit at troubled. Troubled si Jesus? What does it mean yung troubled dito? No? Did you know yung troubled po dito? Kung titignan po natin, ilagay muna natin sa NLT yung verse 33.
Tingnan niyo po dyan, sabi niya, when Jesus saw her weeping and saw the other people wailing with her, a deep anger welled up within him and he was deeply troubled. Yung pong deeply moved, deeply troubled po siya, mayroong galit na nagalit si Lord. Nagalit po. Sabi po dyan, no, nagalit. Yun po ang meaning din sa Greek. No, inanun lang po natin, kaya ng NIV po kasi binabasa ko. Bakit po? Nung verse 34, balikan na po natin yung NIV kanina, where have you laid him? Saan nyo ba linibing? Remember, galit si Jesus dito. Deeply troubled. Meron po siyang deep anger po dito. No? Ang sabi po dyan, come and see, Lord. They replied, and sabi dyan, Jesus wept. No, umiyak po ang Lord. Hindi po umiyak ang Lord dito kasi ang sabi po ng mga Hudyo dito, then sa verse 6, the Jews said, see how he loved him. Bakit umiyak po ang Lord? Una po talaga pong nabagbag ang damdamin niya na umiyak po si Mary at marami pa. Pangalawa, marami sa kanila hindi naniniwala kay Jesus. Kaya po siya naiyak. Kaya sabi niya, sa inyo ba siya linigay? No? But some of them said, could he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Alam po natin ang kwento, no? Binuhay po ng Panginoon si Lazarus. No, pina-open po niya yung tomb. Alam po natin who ito. No, sa John 11:38 po, makita rin po natin, Jesus once more, sabi diyan, deeply moved. So may galit pa rin ho. And came to the tomb, sabi niya, it was a cave with a stone laid across the entrance. No, kung basahin po natin sa NLT yan, 38-40, sabi diyan, Jesus was still angry. Deeply moved pa rin po siya. As he arrived at the tomb, a cave with a stone rolled across its entrance, sabi po niya, roll the stone aside. Tanggalin niyo yung malaking bato. Remember, galit si Jesus. So dito, mataas ang boses niya. Bakit siya galit po? Then sabi po niya dyan, Jesus told them, but Martha, sabi niya, the dead man's sister protested. Before that, gusto kong explain, bakit po galit si Jesus? Galit po si Jesus because hindi dapat nararanasan ng tao yung sorrows and sufferings. But because of sin, dahil po sa kasalanan, nararanasan po natin yung maraming sufferings po dito. Sino po nakakaranas ng sufferings at sorrow? Katulad ko po. Tayo po. Kaya nga po kapag nararanasan po natin yung pain, yung deep sorrow, ano po prayer niyo? Ako prayer ko, Lord, datang na ka. Para mayari na yung problema kayo. Alam niyo po, yung ibang mga kapatiran po natin na milyonaryo dito sa church, kahit milyonaryo po sila, ang prayer po niya, ganito, Lord, datang na ka ba ngayon na kay manintunan? O nga naman ho. Di ho ba kapag nasa langit na ho tayo, hindi ka nababangon para magtrabaho. Wala nang late. No, hindi ka na maaawol. Ang sarap po kaya sa langit. Huwag po natin ipagpalit yung pangako ng Diyos na kaligtasan sa kakaunting saya dito sa lupa. Amen. Kaunti lang po yan. Maniwala po kayo. So galit po si Jesus sa nangyari. Galit po siya sa premature death. Hindi pa dapat patay si Lazarus. Pero di ba parang kasalanan ni Lord, dinelay niya. Kung babalikan niyo po yung kwento dito sa John, sabi ng talagang intentionally dinelay ng Lord. Nung sinabi niya sa kanyang mga disciples, alam niyo kanya, punta na tayo ng Jerusalem para gisingin si Lazarus. Lord, kung natutulog si Lazarus, babagong din, okay na. Sabi ni Lord, dahil figurative ang pagkakasabi niya, ang ibig ko sabihin, patay na siya. So, nagpapasalamat ako, wala ako doon. No, bakit nagpapasalamat si Lord? Para sa inyo ito kanya. This is for your sake na wala ako doon. Kasi kung nandoon si Lord sa bahay ni Lazarus, nasa Bethany siya, hindi pwedeng hindi niya pagalingin si Lazarus. Ganito po kabuti ang Lord. Kaya nga po, para lang mamatay si Lazarus at maihayag yung power ng Diyos na nagbubuhay siya mag-uli. Pwede niyang buhayin muli yung patay kahit 4 days na sinadya ni Kristo na wag nang dumating. At times, kung minsan sinasadya po ng Lord yung mga sorrows po natin sa buhay para mag-glorify po ang Lord. Mas makilala natin ang Lord. Mas maranasan po natin ang kapangyarihan ng Lord.
Paano mo masasabing ang Lord ang magpapagaling kung hindi mo mararanasan ang karamdaman? Paano mo masasabing God provides kung paminsan-minsan hindi ka nagkukulang? Nararanasan po natin ang iba't ibang bagay sa mundong ito, ng iba't ibang kahirapan, para maranasan po natin yung kapangyarihan, biyaya at katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maranasan natin na talagang tunay na buhay ang Diyos. Isipin niyo po kung walang problema, bakit ka patatawag sa Diyos? Kaya tayo tumatawag sa Diyos dahil namumroblema tayo. Kaya naman siya tumutugon para natin maranasan ang kanyang kapangyarihan. Maranasan po natin ang kanyang pag-ibig. Kaya salamat, sabi ng Panginoon, pasalamat kayo, wala ako doon, kundi hindi niyo mararanasan ito. So sinadya po ng Lord na mamatay. Pero alam niyo po bakit siya umiyak muli? Hindi po kalooban ng Diyos na maagang namamatay ang tao. Mamamatay tayo, yes, pero gusto ng Lord. Full lifespan, 70 or 80, sabi po ng Bible, or even 100. Pero 70, siguro ako, okay na ako po doon. Yenimupin, sabi ko, pwede na ako, Lord. Nung yari na yung mission, pero pa yan yung mission. Habang malakas tayo, habang bata tayo, may mission tayo. Ano po yung mission po natin? Go and make disciples. Hindi po magpakayaman. Meron nga po kami kasama sa CU, no, may mga trabaho po silang nag-aano ng aircon. Marami po sa amin nagsasabi, hindi talaga aircon yung kanilang, ang kanilang mission. Kasi every house na pinupuntahan po nila, binibless po nila, pinagpipray, sinishare po nila si Jesus. Meron pa nga, meron po, gusto ko lang isingit ito. Nung isa pong pinuntahan po nila, nung senior po ni Jesus ang isa sa kanila, yung kasiyo po namin, ay kinuwento po nung babae po na may-ari ng bahay, na nakapanaginip siya, na nakadamit daw siya ng puti, at nagbababaan yung mga anghel at kinukuha yung mga taong nakadamit na puti. Hindi po ito Kristiyano. Pero hindi niya pala alam, yung araw na yon, makikilala niya ang Lord, madadamitan siya ng puti dahil tinanggap niya ang Lord nung araw na yon. Ang negosyo ng mga taong ito na nag-share, nag-aircon. Hindi ko mo ikaw ang trabaho mo ganito, hindi talaga trabaho, front mo lang yan. Ang trabaho talaga ho natin, ang ministry talaga natin is to proclaim the gospel. Kung kayo po ay naka-abroad, hindi yung abroad, it's not about money. May plano ang Diyos kung bakit kayo nasa abroad. Pangalawa na lang po ang pera. Pag inuna mo ang Lord, siksik, liglig, umaapaw ang ibibigay ng Lord sa iyo. Hindi ka magkukulang. Why? Because you are living as an ambassador for Christ. Remember, kapag ambassador ka, daladala mo, ang daladalang mensahe ng ambassador, yung salita ng presidente niya. Ang daladala nating mensahe bilang ambassador, yung salita ni Kristo. Kapag ambassador ka ng isang bansa, hindi ka nagkukulang lahat ng pag-aaral, kahit anong bansa, meron kang bahay, meron kang bodyguard, meron kang sasakyan, libre lahat. Ambassador ka lang ng lupa. Ikaw ambassador ng langit. Hindi ka magkukulang kapag inuna mo ang pag-proclaim sa gospel. Kaya magbuhat ngayon, kapatid, I challenge you. Tignan niyo po ito. Kapag ang isip niyo, sino kayang masasharean ko, sino kayang mag-pray ko ngayon, hindi kayo magkukulang. Because you are living as an ambassador. And if you are living as an ambassador for Christ, yung benefits ng mga ambassador, daig mo pa ang ambassador ng Amerika. That is so true. Amen. So si Jesus po, galit po siya dahil kaya nga po, tatapusin po ng Lord ang mundong ito. Babalik tayo sa original state na, original plan ng Panginoon na hindi mamamatay ang tao, walang karamdaman, walang gutom, wala ng kasalanan. Amen. Salamat po, excited kayo kalupa ko. Praise the Lord. Kaya excited the Lord. Sino po excited na? Amen. Bala ko ako excited. Now, na akong verse. Sabi po dyan sa yung roll the stone, sabi nga po ng Lord, but Martha protested. Nagprotest si Martha. Lord, sabi niya, he has been dead for 4 days. The smell will be terrible. Pinagalitan po siya ng Lord dito. Sabi po niya sa verse 30 and 40. Jesus responded, hindi ba sinabi ko sa'yo, didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? Hindi ba sinabi ko lang kanina sa'yo, ilang minuto pa lang, Martha,
na makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya lamang. Ito po ang problema ni Martha, no? Yung sinabi ni Martha, "Yes, Lord, I believe." Remember, sabi ko sa inyo, tandaan niyo 'yon. "Yes, Lord, I believe you are the Messiah." Kaya ibibigay lahat ng Diyos ang anumang hilingin mo dahil ikaw ang Messiah. Alam niyo po, kung minsan may mga Kristiyanong ganyan, naniniwala sila sa kanilang bibig lang. Maganda, no? Kasi sabi natin, death and life is the power of tongue. That is true. But you need to believe from your heart. Si Martha, it seems, she did not believe from her heart. No, kasi po, kung talagang fully believing si Martha, hindi niya kukontrahin ng Panginoon. What about Mary? Kumontra siya? No. Nanahimik lang si Mary dahil alam niya, nakinig siya kay Jesus from the beginning, alam niya, with Jesus, nothing is impossible. In fact, palagi ko excited si Mary dito. Wow, bubuhayin ng Lord ang aking kapatid. Si Martha, kukontra yan. Lord, nanay kabulok yan. Alam niyo po, kung minsan, Lord, yes Lord, naniniwala ako kung ganito ang gagawin ko, no? Kung magiging tapat ako sa tithes, magiging tapat ako sa first fruits, Lord, alam ko. Pero pag nandyan na, Lord, karagol ko pala sweldo. Parang, tsaka Lord, marakal gastos. Ang dali pong mangako kapag wala pa. Pero kapag nandyan na, ang hirap na pong ibigay. Meron pong nangako na sa pastor, "Pastor, alam niyo ho ba, kung meron lang po akong 2 sasakyan, yung isang sasakyan, bibigay ko po sa inyo. Kung meron lang akong 2 bahay, yung isang bahay, bibigay ko po sa inyo." Sabi ng pastor, "Alam mo kapatid, wag na yung bahay, wag na yung sasakyan. Sa susunod na buwan, anibersaryo ng church natin. Parang ngayon, no? Yung isang baboy mo na lang, ang ibigay mo para may paganda tayo. Pastor naman, 2 lang yung baboy ko, kukunin mo pa yung isa." Lawin mo yung lamaran. Ang maganda, ano po, no? Madali pong ibigay yung wala sa'yo. At madali ding ibigay yung hindi sa'yo. Ini po, Lord, marakalya pera ini, yan ang po mag-donate. Yan ang nagyunan naman yan. Sa CU, sino po yung kung ilang taong ka na nagsi-CU, pero hanggang ngayon, ka man magdala, andyan ditak mong pamangan, ating problema. Hindi mo ba napapansin yung mga nagdadala ng pagkain sa CU, sila ang nabibless? Ika ba lang, bless kayo, mabsina naman, magdalay ka. Mo pala ba, lulamaran ka. Mas mabibless ka, kapatid, kung ikaw din ay magdadala ng pagkain. Amen. Alang ba kayo siguro kayo CU, Meron ba kayong member na ganyan? Nandiyan pang chichirya mo, ilang migdala? Sabihin nyo na lang. Alang kuripot ka ng Kristiyano, lalo na talaga Calvary Temple. Amen. Yung iba, sa sadyandang magdalang pera. Hindi dinadala yung wallet nila. Dapat po, kung talagang ikaw ay blessed to be a blessing, ito po yung topic natin sa next month, dahil anniversary month po natin. Magdadala ka ng pera kasi isipin mo, pota, ating mangailangan. Yung iba, pota, ating manutang. Tsaka pota, mga pilitan maglibre. At least ako, sabihan ko, kasi wala akong dadalang pera Dati na kang magdala, lamaran. Huling buri mo, malibri kang malibri. Pero yung tunay na Kristiyano, magdala yung pera yan. Hindi yung sadya ng ala, kasi buri na atin niyang isaw. Kasi po, the more you give, the more you will receive. At miras sa akin, pastor Ano lang po ito, yung madali kang maniwala sa bibig lang, pero pagdating sa gawa, wala. Parang si Martha. Pero si Mary po, talaga pong naging firm siya sa faith niya. I do really believe na naniwala siya na i-resurrect siya. Alam po natin, nag-resurrect si Lazarus. So makita po natin ang difference po ni Martha at saka ni Mary. Now, true faith can only be proven through our actions. Amen. Sino yung may 2 baboy dito? Anniversary mo po next month. Number 3. Mary had an unfailing faith in God because she poured expensive perfume at Jesus' feet. Unahin ko na po kayo. 300 denarii po ang perfume na to na binuhos ni Mary. Sa paanan lang po ni Jesus. Sa dollars po, this is about $50,000 ngayon. Magkano po sa peso ito? About 2.7 million. Pabango.
Pabango po ito. Ang mga pabango pong, ito pong alabaster jar pong ito, na nung mga ancient Hebrew pa, ewan ko kung ginagawa pa ito ngayon, no? Gagawin po ng mga magulang, bibili po sila ng mga, sa anak nilang babae, lalo yung mga ikakasal, ng alabaster jar. Itong alabaster jar pong ito, pag inopen mo na siya, hindi mo na pwedeng ibalik. Kaya nga po binabasag na lang. Yun na yun, minsanan na gamit. Ang alabaster jar pong ito, ginagamit po ito una para sa kasal. Yung may engage ang babae sa lalaki. Ibubuhos po ng babae po yung kanyang alabaster jar sa kanyang magiging asawang lalaki. Na magpo-propose yung lalaki na gusto niyang ganito, ganyan, ibubuhos po yun, saying, pumapayag akong ikasal sa iyo. You know? Pangalawa, ano pang gamit po niyan? Another po, ang alabaster jar, ginagamit po yan kapag ikaw ay ibuburol na. Para ikaw ay mabango. Ito po ginawa po ni Martha. Nabasahin po natin ni Mary. Thank you, Koy. Malilito na ako rin kay. Now, gusto ko po sabihin sa inyo, did you know na 3 beses pong na-anoint si Jesus in the Bible? Hindi lang minsan. Meron po yung na-anoint siya sa bahay po ni Simon the leper, na ang nag-anoint po dito hindi siya Mary, a sinful woman. Simon the Pharisee, I'm sorry. Yung isang Pharisee, Simon din po ang pangalan niya, na niyaya siya. Pharisee, pero nung pumasok itong babaeng ito, umiyak siya, hinugasan yung paanan ni Jesus at pinunas din po ang kanyang buhok. So isa po yun. Yung pangalawa, yung 6 days before Passover, bago po ipako sa krus ng Panginoon. Yung pangatlo, yung 2 days before Passover. Ibig sabihin po, sa loob po ng 1 week before ipako sa krus si Lord, 2 beses siyang na-anoint. Unahin po natin itong pangalawa sa John 12:1-8. Sabi dito, 6 days before the Passover, ito po yung celebration po nila ng unleavened bread, no? Na pertaining dun sa lumabas po sila ng Egypt, na hanggang ngayon sineselebrate po yan. So Jesus came to Bethany, no, kung saan po nakatira. Ito po yung village, no, village ni Martha, Mary, and Lazarus, where Lazarus lived, whom Jesus raised from the dead. So buhay na si Lazarus po dito. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served. Tingnan niyo po, magluto na naman sampelot ikay. Martha. Marakal na naman bilog-bilugan niya ini. At this time po, nag-grow na siya. Hindi magreklamo. Hindi pantunan kapatid na. Kasi di balik siya lang ang lahat. Kasi nalaman niya siguro, calling niya yon na mag-serve. Sinabi po yun sa Bible, if it is serving ang gift mo, let him or her serve. Kung service po ang yung, alam niyo po yun, yung gusto-gusto niyong nagsiserve, ibig sabihin po yung gift po yan ng Lord sa inyo. Amen. So, and then, ang sabi po dyan, here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Marami pong tao niyan dito. No, maraming tao ho dito dahil tinitignan nila yung balita na nag-resurrect si Lazarus. So, kung kayo po ang nandito ho, at hindi nyo na kilala si Lazarus, yan ba yung nag-resurrect? Hindi to, 4 days? Maniwala ako kaya. Wow, ikit me happy niyan 4 days. Patay yan nasa tomb siya. 4 days. Pero yung nakikita mo dyan, kumakain sa table, yan yun, binuhay siya nung kasama niyang nasa table. Then yan si Jesus. Ganyan po yung eksena niyan dyan, no? Na-imagine niyo po yung kwento. No? And then, sabi po dyan, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. Ito po si Mary, no, ang kapatid ni, kaya nga hindi na po nagreklamo dito si Martha, yung ginastos siya pang kahit ka rin pengarimig, no? Hindi po nagreklamo si Martha po dito, na bago na si Martha dito, pero hindi nagbago yung kanyang. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po masama yung nagmi-ministry ka, nagwo-work ka, for as long na hindi ka nagre-reklamo at ginagawa mo yan para kay Lord. Amen. So sabi diyan, expensive perfume, she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. No, imagine niyo po ito, pinunas. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, yung buhok ng babae, ito po yung glory po nila. Ibig sabihin, ibinigay ni Mary. This is about $50,000. This is about 2.5, 2.7 million sa ating pera.
Ang sinasabi po ni Mary ho dito, Lord, kahit hindi na ako ikasal, kasi po punong-puno ng gratitude, ng pasasalamat ang puso ni Mary dahil nakilala niya si Jesus at ang isa pang pinakamalaking blessing nila during this time, binuhay, ibinalik muli mula sa patay ang kanyang kapatid. Kaya iniisip ni Mary, ano kaya ang pwede kong gawin kay Lord? Ano kaya ang pwede kong gawin kay Lord para ma-express ko lang yung aking pasasalamat, ma-express ko lang yung worship ko kay Lord? Ang naisip niya ay yung bigay ng aking mga magulang na para sa kasal ko, pero hindi baling hindi na ako ikasal. Single, amen? Hello, mag-amen ka rin single. Bakit ati kayong expensive perfume? Anong perfume nyo? Puta rin perfume nyo, Johnson & Johnson siya mo. Alam niyo po sa atin, yung 5,000 or 7,000, 10,000 perfume, mahal na po sa atin yon. Sa akin po, mahal na yon. Hindi ako baluki kayo. No, mahal na yon. Pero imagine this, more than 2 million pesos ang perfume. Para sa kasal niya dapat, pero sinasabi niya, Lord, hindi na mahalaga yung para sa akin. This is yung sinasabi ng Panginoon, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Amen. Manahimik lang po rin single. May mimwala yata kaninin kayo. Single po si Mary dito. Alam niyo po yung mga Hudyo, magaganda po sila. Kaya hindi nila problema yung ano ho. Pero kamukha sila ng Pilipino. Praise the Lord. Mga lagula rin po rin Pinoy, rin Pinay. Amen. Amen. Pila na rin mag-amen. No? Ano rin ganwa? Sabihan ni Pastor, magkasala yung Pastor. Naano na akong verse. Verse 3, then Mary took about the pint. No, ito po. And the house was filled with fragrance. The house. Ang mga bahay po noon, hindi yan basta maliit lang. And then, maraming bintana. Isipin niyo po, ang daming butas, pero mabango po yung ano. Ganito po, kaya mahal po siya. Mabango. And then, but one of his disciples, sino po ito? Si Judas. Itong mukhang pera. No, who was later to betray him, sabi niya, objected, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Magkano po yung 1 year na sahod sa Middle East? Ayun si Pastor Jess. Magkano yung ano dyan, Pastor Jess? More than 20 years po siya sa Middle East. 2-3 million. Ganun po siya. Kaya pala marami pong, di ba maraming, ang una pong ano sa atin, yung Saudi, no? Kaya pa sa radyo narinig ko nun, Saudi Arayat. Yung mga loko kaya Saudi Arayat, na Saudi Arayat sila, hindi Saudi Arabia. So malaki po. No, mahal po sa, biyasa yung accountant siya pala yung Judas. Alam niyo po yung, sa church may mga Judas din po dyan eh. Nano naman sa elidang ngayon ha. Peka ragul-ragul day TV ken ano. No, yung po may mga ganyan kami persecution na. Leko de pa yung cross sana. Lileleja mo. Ba, sasambad tayo waring cross sa ini. Remembrance lang po yan para ho ano. Wala tayong sinasamba pong ano. Yung mga unang churches wala amang cross eh. Pero ngayon nagiging ano ho ta. Sinalino naman makanyan. Na ano naman gewada kini. Yung pinabubong po namin yung parking. Yan ang gewada kenan. Bala mo, stasyon yung Philippine Rabbit, ha? Makarano may pamagyo yung Philippine Rabbit, Ken? Ang dami ho namin, ano niya. Ngayon pa nga lumapit sa akin, Pastor, ano sinasabi mong bibili ka pa ng lupa, patatayo ka ng malaking building, kung sinasabi mong malapit na dumating ang Lord, kaya pekiramdaman. Kaya yung lublo po ka pang sasabi, dasini ako. Alam niyo, yung maraming kinukwenta sa church, nung tinignan po namin yung kanilang tithes, ila rin ngayon mag-tithes, lamaran la. O nung mag-tithes na pa rin. Alam niyo po yung mga giver, ilang po sasabi. Kung tatanungin niyo po sila, ay basta kami po pastor, binyeme ang keng ginu. Na ano maninggawan niyo ken, pananagutan niyo na. That is so true. Pananagutan niyo. Ang atin po, bigay po tayo. Pananagutan na po kung sino po yung, hindi man po kami may hawak niyan. May budget din po tayo. No, kaya nga po sa atin po, si Judas po, huwag tayong maging Judas na parang, ano naman yan. Nung po pikiran naman ko rin Judas kayo ng church, wala tapong parking.
No? Ano naman tatalakad na kito? Manalakad lang bodega. Haliya po bodega yan, si area po yan. Uling minsan detang ngaliwa, may pagyo ka rin. Kaya ka rin ka. Meron na rin po yung pang PWD. No, na CR po. I hope may area siguro yan yung October yan. Yan yung smiley pastoris. So sabi po dyan, he did not say this, ang sabi po dyan, tuloy natin, because he cared about the poor. Yung po mga ganyan, kamalinggewa, hindi po yan, meron siyang dapat pemye. Alam niyo po, million po ang pinabibigay natin sa mission po natin. Hindi na lang po natin nilalagay yung amount. No, yung pupunta tayo ng ONA, sa mga, kung sino-sino po yung mga tinutulungan po natin, marami po. Ayaw na po natin ilagay na lang yung amount. Hindi po natin kinakalimutan yung mga mahihirap. Pero sadyang pinagpapala, lagi ho tayo ng Lord. Lalo pa ng Lord. Dahil hindi natin kinakalimutan yung mga mahihirap. May mga scholars din po tayong pinag-aaral. No, sa ano po yan, i-report po natin muli po yan. But anyway, ngayon patuloy natin dyan. Hindi sinabi ni Judas to dahil meron siya malasakit sa mahirap. Sabi dyan, because he was a thief. No, as a keeper of the money bag, siya po pala yung treasurer ni na Lord. Sabi dyan, he used to help himself to what was put into it. Corrupt siya pala kay Judas. So siya po yung treasurer ng 12 disciples. Nung lahat ng mga donations siguro binibigay sa kanila na tulong, mangurakot si Judas. Kaya alam niyo po yung mga corrupt, hindi po na yan kasi greedy sila. Hindi nasasatisfy po yan. Pero yung mga taong si Lord lang kahit walang pera yan, masaya pa rin sila. Now, anong sagot po ni Lord? Sabi niyan, leave her alone. Ang sabi niya kay Judas. Jesus replied, it was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Tingnan niyo po ito. Hindi man alam ni Mary na, ang alam ng ni Mary magpasalamat sa Lord, pero ilang araw na lang mamamatay na si Lord. Ito ay ginawa ni Mary para sa aking burol, lang sabi po niya. You will always have the poor among you, sabi po dyan, but you will not always have me. Now, meron pang pangatlo na gusto ko pong, may konting oras pa po ako, bibilisan ko lang po. Sa, ano tawag po dito? Sa Mark 14 na lang, pero pwede natin Mark 14, no, 1-9. Now, the Passover and the festival of the unleavened bread were only 2 days. Kanina, 6 days. So 2 days, and then away, and the chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. Bakit po? Kasi lalong sumikat si Lord nung binuhay niya si Lazarus. Ang sabi ng mga Pariseo, ang mga priest, anong ginagawa natin? No, bakit natin pinapayagan to? Anong sabi ni Caiaphas? Caiaphas ba? Basta't yung high priest. Ang sabi niya, wala kayong alam. It is better to mag-suffer o mamatay ang isang tao kaysa ang buong nation. And then sabi ng Bible, hindi alam nitong high priest nito, nag-prophesy siya about sa kamatayan ni Kristo. So kaya nga dito, nagpaplano silang kapatayin si Jesus, but not during festival. Sabi po na, they said, or the people may riot. And then verse 3, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper naman po ito. Pero nasaan po sila? Sa Bethany. Saan po yung Bethany? Kung saan din nakatira si Mary, Martha, and Lazarus. So ngayon, nasa bahay siya ni Simon the leper. A woman came with an alabaster jar, a very expensive perfume. Walang pangalan yung babae po. Pero alam niyo po, I do believe in my heart, no, sa akin lang mong po ito, I assume na si Mary pa rin po ito. Kasi, sino ba yung babae sa Bethany na gagayain? Si Mary. No, tandaan nyo, merong yung mga babae po, most probably meron silang dalawang alabaster jar. Yung una po para sa kasal, sabi ko nga, yung mga parents, mahal talaga yung ginagawa nila sa yung alabaster jar, na ibubuhos sa magiging asawa nung kanilang anak na babae. Bakit po? Kung magkano po yung halaga nung ibinuhos doon sa paa ng lalaki, magbabayad po siya ng dowry. Ano po yung dowry? Bayad po para doon sa kamay ng babae. Yun po ang dowry. Ang dowry po ngayon, ang mga kulot na ngayon, meron pong ganyan. No? Masabi nga, ating makaning dowry no? Baka may kwalta ako si babae, laring anak ko Karakal may gastos, may nga si Esla pa rin. Punta kay pamiyemya mo, hiningi ko po yung kamay ng
Nanpalagay mo kay karang anak ko, libre. Pangalaguda pa mo ding anak ko. So, may ano po yun? Hihigitan o dodoblihin po. Kung 2.5 million yun, dapat yung dowry 5 million. Ganun po siya. Kaya yung mga nag-aasawa pong mga lalaki noon sa Hudyo, makayadyala. Dakalupayin yung lamaran. May kasawa yung lalaki mong anak, kinuha yung babae, makatuknang niya pa rin kaya ka, manyadya pa rin pera kaya ka, pati gatas ng anak na. Alam niyo po, retang anak niyo pong babae, ayaw yung pakasal ka rin lalaking makanyan. Kutnangan nyo nung agyo na, kumaing pamilya. Nung ali, kot mirastakyan, babae laksi rin ka na ako eh. Sabi ko kang Lord, sana mag-rapture na. No. Anyway, so ito po yun. And then, meron pa sa isa lang alabaster jar para po nga sa kamatayan nila, sa burol po nila. I do believe, baka meron pang isa si Mary Hu dito, sa taga-Bethany kasi. Simon de Leper, no, maliit lang po yung village, kaya tinawag na village. Maliit lang po ang village dito. I do believe, hindi siya pinangalanan ni Mark, pero si John pinangalanan niya, pero I do believe si Mary din po ito. Nasabi niya, ito todo na ka na kay Lord, kahit hindi na ako mabango, kahit mamatay ako, hindi na mabango. Ito po yung ano po dito, na ibinigay po ngayon. She broke the jar and poured the perfume on his head. Kasi nga po, minsan lang binibreak po yung jar. Saan po binuhos? Yung first anoint, o yung 6 days before the Passover na anointing sa feet. Ngayon po, sa ulo. Para buong katawan mabango. Kaya nga po, nung pinako sa cross si Lord, mabango po siya. Kasi po, ilang araw po ito. Matindi po. Kayo naman, ita mo po yung Johnson & Johnson, pati nga po, mabanglo ka. Di pa? Yung kayang millions of worth na pabango, talaga pong, si Pastor Jeff, di ba rin pabangluda po rin kayo? Katapang ka to, babaho mo na lang. O yung problema, miyayabit ang putok da. Laman dilo kasi magkailangan mo. Ito yung problema, kaya pinaya mo balo nung mabangluya o mabantot siya. Kasi, ati ko po kasi kakilala, totoo po ba ito, remalanda po, sabit damo. Punta kayo ulitan da. Pilanda ng Domingong gagamitan. Katamo, pati nga po niya, mandiri na ka. Iyak. Sige, mag-asawa kayo, taga ka rin. Yung guy. Nasabi, praise the Lord. No. Hallelujah. Pero, alam niyo po, and then, tuloy po natin ang kwento. Sabi diyan, some of the present were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? It could have been sold for more than Jesus' name. Ito po yung pagkakapareho. No, yung pong 1 year, din po, sahod. No, and they rebuke her harshly. Pinagalitan po. Now, sino po itong mga to? Hindi na lang po si Judas to. Mga disciples. So, tingnan po natin sa verse. Leave her alone, said Jesus. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have. Ito po, pareho din po yung sinabi ng Lord. And you can help them anytime you want. But you will not always have me. Verse 7, she did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare my burial. Remember, 2 days na lang ipapako sa krus ng Lord dito. Kanina po yung 6 days. So, ibig sabihin dito, 4 days after na binuhusan siya ni Mary, binuhusan na naman po siya mula sa ulo po dito. And then sabi dyan, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, sabi po dyan, what she has done will also be told in memory of her. Ngayon po nagreklamo na pati mga disciples. Kasi, kaya sabi ko, parang si Mary po ito. Kasi nga, noong una hindi nagreklamo yung 11, si Judas lang. Pero ngayon, pangalawa na, sobra na ini. Apat pangaldo yung kaya, Stuya Judas. Pero pinagalitan pa rin sila ni Lord. Sobra na ini. Kung minsan inaan natin, sobra na ini gagawa ng church sa ini. Hindi mo natin na nila mapatalakad. Kasi mga ilang buwan lang po niya, o linggo, yung dito po may patatayo tayo din. Sa kalooban po ng Lord. Pwede sabihin na, sobra na ini. Yung pastora yan, napunta lang ko na yung kaya na. Ano na naman pa ang awa na yan. Did you know, si Solomon,
Nung pinatayo niya po yung kanyang palasyo, puro ginto, pati po yung temple. Aabot po siya ng $100 billions ngayon. Hindi sinabi ng Lord, Solomon, binigyan kita ng karunungan, bakit anong ginawa mo? Nagsayang ka na. Tandaan niyo po ito, sa Lord walang mahal. No? Kung meron po akong kakilala, hindi po kasi siya dito. Ang pangarap niya, no, bagamat simpleng tao lang po sila, nagtatrabaho lang po sa government, ang pangarap niya, makapag-aral ang kanilang mga anak dito sa Montessori. Noon po, nung nagtatrabaho pa ako sa mga lasatin po, na si Pastor Marco, mga anak po niya, yung tuition fee po ng kanilang mga anak dyan, noon pa ito, elementary, no, tsaka, sa nursery, nasa almost 100,000. Magkano kaya yun? Pero linoob ng Lord kasi dinesire niya. Ang sinasabi ko po dito, maraming example po. Marami pong nag-desire. Meron tayong kapatid ho dito na below minimum na pag-aral yung kanyang anak na nurse at engineer. Pero naniwala siya na yung kanyang pera imumultiply ng Lord. Sa Lord po, walang mahal-mahal. Amen. Kaya nung ako po, nung ipinanganak po yung mga anak ko, hindi naman po ako nag-ano sa mga mumurang hospital, pero nag-desire ako, Lord, during that time, ang pinakamaganda dito, AU. Sabi ko, Lord, AU. Ang pera ko lang po noon, 11,000. Hindi ko po alam na mas-CCS, umabot po ng 60,000 sa panganay ko. Pero alam niyo, hindi pa ako pastor po noon. No, nasa 25 years old po ako noon kasi 24 years old po akong kinasal. Now, alam niyo po, nung umuwi kami ng misis ko, sobra pa yung pera namin. Hindi man namin nagalaw yung pera po namin. Kasi naniwala kaming ipoprovide ng Lord. Sa Lord, walang mahal. It's about time, kapatid, maniwala ka na walang mahal sa Lord. Amen. Lalo na kung i-glorify mo ang Panginoon. Lalo na kung i-glorify mo ang Panginoon. Amen. No, si Mary po, give up po niya. Kung si Mary nga po itong pangalawa matindi po yung give up niya. Ang tanong po, how much are you willing to give up for Jesus? Kayo po makakasagot nito. Magkano ang halaga na pwede mong ibigay kay Lord? Madali pong sabihin mo yung buhay mo eh. Pero kung yung pera hindi mo maibigay, paano mo ibibigay ang buhay mo? Pag mayroong nakikidnap, ano po sinasabi po nila? Babayaran po namin kasi mas mahalaga yung buhay. Amen. Si Mary po, kung si Mary man to, na more than halos 6 million pesos po siya. Para lang ipakita niya yung gratitude niya kay Lord. Remember this, Luke 14:33, matapos na po tayo. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciple. Amen, Lord. Amen. Amen. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Remember, mga disciple lang ang saved. What does it mean kapag sinabing disciple ka? You are following Jesus. Yun po yung you are obeying Jesus. Philippians 3:7-8. I once thought, ang sabi po ni Paul dito, these things were valuable. Ano po itong mga these things dito? Yung kanyang pinag-aralan, yung pagiging kanyang Pariseo, Pharisee of the Pharisee, kanyang pagiging Hudyo, yung kanyang mga kayamanan, kasi mayaman po ang mga Pariseo. Ang lahat ng ito, sabi, akala ko, mahalaga, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Ang lahat ng ito, walang kwenta, lahat ng yaman, lahat ng katalinuhan, lahat ng kung anong lahi ko, walang kwenta dahil sa ginawa ng aking Panginoon. And then verse 8, ang sabi po niya, yes, everything else is worthless when compared with infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. Lahat, kahit po gaano kamahal ang mga ari-arian po natin nandito, lahat po nang yan walang kwenta kumpara doon sa makilala mo pa ng malalim si Kristo. Kaya sabi niya, for His sake I have discarded everything else, counting it all, sabi po dyan, as garbage. Ang garbage po sa Greek po dyan is dung. Pupu. Lahat ng yan, parang dumilang ng tao, sabi niya, so that I could gain Christ. Kung meron ka pang pinanghahawakan sa mundong to, maganda, blessed tayo, pero wag mong panghawakan yan, kapatid. Kapag pinanghahawakan mo yan, you can never gain Christ. You can never know Christ deeper. Kaya si Paul, kung tutuloy po natin yan, sabi niya, I want to know Christ and the power of His resurrection. Ito po yung pinakamahalaga kay Paul, na makilala pa niya si Kristo. At maialay niya ang pinaka-best niya para kay Kristo. Amen.
Sa gabi pong ito, ang challenge po sa atin, no, titignan po natin the failing faith of Mary of Bethany. Ang una, she sat at Jesus' feet to listen to Him. Mary gave her best time. Hindi siya nagpadali. She fell at Jesus' feet to give her burden. No, nag-worship si Mary, hindi lang sa bibig. Talaga pong winworship niya si Jesus. And then, she poured expensive perfume at Jesus' feet. Hindi lang po sa bibig, hindi lang po sa kung ano yung nag-worship siya, kung meron siya, kung ano yung kayamanan niya, ipinagkaloob niya kay Lord. Ganito niya kamahal ang Lord. Kaya sa atin po, ano pa yung pinasusurrender ng Lord sa atin na nasusubok po tayo? Dapat po mas mahalaga, pinakamahalaga si Kristo sa ating buhay. Kasi po kapag nasa binggit na kayo ng kamatayan, ako po ilang beses ko na naranasan to, ang naisip ko lang, wala palang pinakamahalaga kapag nasa dulo ka na ng buhay mo, kundi si Kristo lang, wala nang iba. Amen. Kaya alam niyo po, kung ibibigay natin lahat kay Lord, hindi ibig sabihin maghihirap ka. Kapag ibibigay mo lahat kay Lord, lalo kang pagpapalain ni Lord. I do believe na kapag asawa pa si Mary, I do believe pinagpala siya ni Mary. Bakit? Kasi yun ang principle ng Lord. If you will give, you will receive abundantly, more than anything you could ask or imagine. Kung hindi na ibabalik ng Lord ito kay Mary ng siksik, liglig at umaapaw, ibig sabihin hindi tunay ang kanyang salita, pero tunay ang salita niya. I do believe hindi na lang nakasulat, ibinalik ng Lord ito kay Mary ng siksik, liglig at umaapaw. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. So ang failing faith is giving our all to Jesus. When you give our all to Jesus, this is truly the kind of worship na hinihintay sa atin ng Panginoon. Let us worship Jesus sa gabi pong ito. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo.